So, yun lang. Sa layo ng kanilang lugar at kakulangan sa gamit na teknolohiya, hirap daw silang iproseso at ibenta ang mga mais at iba pang produkto sa kabisera, lalo na kapag ito'y nabasa. Ang nilalakad niya mula dito sa kanilang lugar, mga 4 to 5 hours na lakaran, bit-bit ang mais na 80 kilos yung bigat. Kaya ang mga magsasaka sa bayang ito, napapikit na lang nang mawala ang kabibili pa lamang na solar tunnel dryer ng kanilang munisipyo na para daw sana sa magpapatuyo ng kanilang mga ani. Ayon sa kasong isinampa ng Ombudsman sa Sandigan Bayan, inilipat daw ng isang mataas na opisyal ang solar tunnel dryer sa kabilang bayan para ipagamit sa isang NGO. Kaya ni minsan, di nagamit ng mga taga rito ang solar tunnel dryer na nabili sa halagang 2.5 billion. Sa kabilang bayan, nakita kong nakatambak ang solar tunnel dryer sa warehouse ng isang pribadong kooperatiba. Kung tutusin, malaking ginhawa na sana sa mga gaya nila Edna ang katumbas ng perang ipinambili sa di naman daw nila napakinabangang solar tunnel dryer. The money could have been put to better use, even for road buildings, for electricity. I've been to those places, nakakaawa talaga yung mga tao doon. No? Ang 2.5 million pesos, footbridge na para sa mga araw-araw na tumatawid sa mga ilog at sapa, malinis sa tubig para sa komunidad, karagdagang classroom, upuan o libro para sa mga pampublikong paaralan ng munisipyo, gamot para sa mga may sakit, o di kaya'y gamit para sa klinik. Nag-ambag-ambag yung mga taga rito para may patayo itong tinatawag nilang health center. Pero sa loob, wala kang makikita indikasyon na health center nga itong istruktura nito. Bakanting-bakante ang loob ng kwarto. Kay Presidente Noynoy Aquino, yung mga hinanaing ng mga... Sabi ng Pangulo, magwawakas na ang pamumunong manhid sa mga daing ng taong bayan. Ang mga taga rito, di naman daw naglilimos ng tulong sa gobyerno. Basta tapat at totoo raw ang mga nasa serbisyo, gagaan ang kanilang kalbaryo at mas madali ang pagharap sa mga hamon ng buhay. Ako si Jun Veneracion, ito ang aking biyaheng totoo. Nakabinbin pa ngayon sa Ombudsman ang kaso kaugnay ng biniling solar tunnel dryer. Wildfire sa Israel, hindi bababa sa 40 taong patay. Kabilang sa mga nasawi ang mga sakay ng isang bus na ginamit para ilikas sa mga residenteng nakatira malapit sa pinangyarihan ng sunog. Patay din ang ilang gwardyang tumulong para mailigtas sa wildfire ang mga inmate mula sa isang bilangguan. Wala namang presong naiulat na namatay. May tuturing ang naturang wildfire bilang isa sa mga pinakamalagim na trahedya sa Israel. Hinala ng mga otoridad nagmulang apoy mula sa pagsisiga ng ilang residente. Oras na para sa unang chika kasama si Luandi. Luan. Thanks, Ivan. Nominees para sa 53rd Grammy Awards ini-reveal na sa katatapos lang ng Grammy Nominations Concert sa Los Angeles. Nag-perform sa nasabing event ang Canadian pop star na si Justin Bieber na nominado para sa Best New Artist at Best Pop Vocal Album. Nag-perform din si Katy Perry na may 4 nominations kabilang na ang Album of the Year. Isa naman sa may tuturing na major nominee ang rapper na si Eminem na may 10 nominations. Kasama dyan ang Album of the Year, Song of the Year at Record of the Year. 7 nominations naman na nakuha ni Bruno Mars, kabilang na ang Record at Song of the Year. Nakakuha naman lang ng 6 nominations si Lady Gaga. Marami pa tayong chika later, stay tuned. Samantala, balik tayo kay Ivan. Salamat, Luan. Silipin naman natin ang latest sa lagay ng daloy ng trapiko kasama si Lava Ñaver. Hi, Love. Hi, Ivan, and maraming salamat sa iyo. Ito na nga ating kakalsadahan at katrapikahan ngayong umagang ito ng Friday. Ito po ang first Friday ng buwang ito. Kaya mga kapuso, dagsaan po dito sa May Quiapo Church ang ilan nating mga deboto. Kaya naman po mga kapuso, ganun din po ang kakalsadahan. Nagkakaroon din po ng napakasikip. Madilim pa lang po, mga alas 5 pa lang po ng umaga kanina, talaga namang hirap nang makalusot itong ating mga motorista. Lalo na yung mga bumabaybay dito po sa may Quezon Boulevard, galing ng Espanya. Nahihirapan ho silang makaakyat or makalusot patungo po ng Loton area. Pero yung kalbilang lane, patungo naman po ng Espanya at Launlaan, pati Dimasalang, tuloy-tuloy lamang po at walang problema.
Nasa kanan po sa itaas ang EDSA Kamuning Flyover. Gamit pa rin po ang ating GMA traffic system. Yung kanang bahagi po ay patungo ng Makati area. Parang dito rin sa Quiapo, nagkakaroon din po ng napakabigat na daloy ng trapiko hanggang EDSA Cubao na yan. Yung kaliwang bahagi naman or northbound lane patungo naman po ng Monumento, tuloy-tuloy lang. Sa ibabang bahagi po, sa kanan ay ang C5 Taguig, napakaayos at walang problema. Yung kaliwang bahagi ay patungo ng Bikutan, ang kanan naman ho ay patungo ng Pasig area. Sa may kaliwang bahagi sa ibaba ay ang EDSA Ortigas, mga kapuso. May kita ho natin ang flyover at magkabilang lane ng EDSA Ortigas. Yung pong nasa kaliwa ay patungo ng Monumento at nasa kanan ay patungo ng Makati area. Nagkakaroon na rin po ng pag-build up ng daloy ng trapiko dyan po sa area niya, lalo na yung kanang bahagi patungo ng Makati. Yung sa may flyover naman, maayos at wala pa naman masyadong abalang daranasin ang ating mga motorista. May coding tayo ngayong araw, mga plakahong nagtatapos sa numbers 9 and 0. And paalala pong muli sa mga babaybay, dyan po sa may area ng Quezon City at sa may Commonwealth Avenue, magkakaroon po ng race day dyan po sa Quezon City. Isa po itong International Marathon. December 5 po yan, 2010 sa linggo. Ang trapiko po ay kakalsadahan ay sarado mula 12 midnight po ng December 5 hanggang 12 noon. Ito po yung mga lugar. Quezon Memorial Circle, bahagi po ng Commonwealth Avenue patungo po ng Fairview. CP Garcia Avenue, University Avenue at University of the Philippines sa may Academic Oval. At dyan po muna ang aking update sa ating mga kalsadahan sa Metro Manila. Ako pa rin po nag-iisang Reyna ng Kalsada, Laban Ube! Smile mo dyan in everything. Balik sa'yo, Ivan. At ang hirit namin mamaya, truck na puno ng kamote tumagilid sa Bagak, Bataan. 3 ang patay. At isang gasolinahan sa Quezon City, hinolda. Samantala, narito naman si Lynn.